Pumanaw na ang OPM icon na si Ferdinand Pascual Aguilar, o mas kilala bilang si Freddy Aguilar, sa edad na 72 years old. Ito ay ayon sa lawyer na si Attorney George Briones, ang General Counsel ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP, na kung saan ay naging National Executive Vice President si Freddy Aguilar. Ayon sa balita, ay pumanaw ang OPM icon ng bandang 1:30 ng umaga, nitong May 27, 2025, sa Philippine Heart Center. Ito ay dahil umano sa cardiac arrest, pneumonia, at multiple organ failure. Samantala, dinala naman ng ating mga kapatid na Muslim, ang bangkay ni Freddy Aguilar, o Farid sa Islam, sa kanyang huling hantungan, sa Manila Islamic Cemetery. Nakabalot lamang ito sa puting tela o coffin, at walang kabaong. Gaya ng itinuro sa Islam, si Freddy ay ililibing, matapos maisagawa ang lahat ng kinakailangang Islamic rites, kabilang ang paghuhugas, pagbabalot, at pagdarasal para sa kaluluwa ng yumao. Sa pananampalatayang Islam, ang libing ay hindi pinatatagal, o nilalamayan ng matagal. Ang bangkay ay kailangang mailibing sa loob ng 24 na oras, mula sa oras ng pagpanaw, bilang paggalang sa dignidad ng namatay, at pagsunod sa kautusan ni Allah. Ang ganitong sagradong tradisyon, ay nagpapakita, kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng mga Islamic cemetery, at mga pasilidad para sa ating mga kapatid na Muslim, upang masiguro, na ang kanilang paglalakbay sa kabilang buhay, ay naaayon sa pananampalataya. Manaw na ang OPM icon na si Freddy Aguilar sa edad na 72. Hindi isinapubliko ang cause of death ng veteran singer, pero lately lang nang nag-post ang kanyang misis na si Jovi Gatdula Albao na nasa Philippine Heart Center sila. Nakilala si Freddy sa kantang Anak, Bayan Ko at Magdalena. At nakausap din po natin si Freddy. Ilang buwan na po. May 1 year na po natin siya. Nang huli natin siyang kapanayamin nang ilapit po natin kay Freddy yung problema ng kanyang anak na si Megan Aguilar. Narito po ang bahagi ng ating panayam kay Freddy. Ginagawang kanta ngayon o ginawang kanta na parang katuloy ng anak. Ang title ng song is Ama. How do you feel about that? I haven't heard it, Julius, pero sinulat ko din yung anak epilogue na before. Ewan ko narinig na mo na yun, yung anak epilogue, yung nag-asawa ng si anak. Tapos sinabi na niya yung bandang dulo na naintindihan niya na yung magulang niya kasi at that time meron na rin siyang sariling anak. Tungkol kanina yun. Yun yung title, anak epilogue. Ginawa ko yata yan, 1990s pa. Tungkol sa iyo yun, sa buhay mo? Oo, tinuloy ko lang nung nagkaroon na ako ng pamilya. I think 4 na yung anak namin na anak ko that time nung ginawa ko na siya. So ngayon, mayroon pang kasunod. Ito naman ginawa ni Megan. Iba naman yan. Experience naman niya yan. Yes. Iba naman yan. Experience niya yan. Love you, Tay. Tama ka po. Love you. Panghuli na lang, Freddy, anong gusto mo sabihin sa kanya? Nakikinig siya ngayon. Well, gaya ng lagi ko sinasabi, Julius, lahat ng anak ko, mahal ko. Ang wala namang pagmamaliw sa pagmamahal ng magulang sa kanyang mga anak. Ayun. Wala. Yan po yung pinakahuli na po nating panayam kay Freddy bago siya pumanaw. At kaugnay niyan, kakausapin po natin ang isa sa mga kaibigan ni Freddy. Si Jessie Bartolome ng grupong Banyuhay ay nasa linya natin. Jessie, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon sa iyo, Julius at Tintin. Magandang hapon. Oo, Jessie, nabisita mo raw sa ospital itong si Freddy. Kamusta naman ang nangyari doon? Na galing kami sa ensayo ni Paul Galang, mga kaibigan natin yan, kumpare. Naisip namin dalawin dahil nabalitaan namin nasa Heart Center. So, sila lang ni sa second floor, sila lang ni Joby nandun. Gano'n, kwento-kwento kami yun. Kwento na nga niya na
hindi raw siya nakapakahinga nung nasa bahay nila. Nag-spray siya. Yun yung spray na ganyan na pag may hika. Para sa asthma. Hika talaga ang sakit niya. Yung mga yan hika, pati utol ko hika. Dahil sila, pati si Paul hika. Pag mainit na ganyan, at sinusumpong yun. Naubos na yung spray niya. So, nagpatakbo siya. 2 oras na, wala pa. Talagang nahihirapan na siya. So, nagpatakbo siya sa ospital. Kaya, hindi pa nga siya masyado na-asikaso doon. Tagal, alam mo naman sa heart center buti, tumawag daw ata si Pacquiao, yung parang kamag-anak na doktor. Doon. So, na-asikaso siya, nabigyan siya ng kwarto. Kasi puno daw Walang Oo. Ngayon, talagang gusto nga araw niya umuwi, pero nahirapan siya huminga Akala niya, pa-spray lang na gano'n, okay na. Madali naman daw siya parang nahahapo. Kwento niya. Kaya naisipan niya nga magpili sa ospital. Nagkaroon ba ng Jesse? Nagkaroon ba ng operasyon bago pumanaw si Ka Freddy? Wala naman ata. Parang meron siya sa kidney palagay ko dahil manas Nahupa naman yung manas niya. Tapos nagkaroon siya ng tubig sa baga. Pero natanggal naman daw nung other day. Kwento niya. Tanggal yung tubig. Sa tubig sa baga. So, medyo okay pa siya. Kaya lang medyo parang may manas pa nga ng konti. Pinakita pa niya. So, habang kausap mo siya, parang normal. Kumbaga, medyo malakas pa si Ka Freddy nung kausap mo siya. Pinatawa ko kasi sabi ko may katabi siyang yung parang alam mo yung sa mga bar ng restaurant. Meron parang bell na gano'n. Yung ting ginaganon. Yung tinatapik. Sabi ko, para kay Joby yan. Tawa siya daw. Oo daw pag hindi na magising. Pag hinigising. Ganun So tawa na kami. Tawa na kami. Masaya naman kami. Tapos gano'n. Sabi na pagaling siya. So when you left the hospital, Jesse, okay pa siya? Maayos siya? Kailan nangyari itong pagbisita niyo sa kanya? Nung Wednesday lang. Itong nakaraang Wednesday. So anong araw ngayon? Today is Tuesday. So 1 week after, no? Oo, bukas. 1 week na yun. 1 week na pala siya sa ospital. Oo. At saka may nakitang sa kanya yung may konting bara sa heart. So i-schedule siguro ng yun. O baka may supposedly angioplasty or parang ginawa kay Ate Guy. Angioplasty or nag-open heart surgery. Ganun dapat, di ba? Oo. Yun ang huling namin sabi namin, maayos kasi. Hindi naman, nga lang, medyo madaling hapuin. Pag ganyan sa heart talaga, di ba? Right, tapos baka nagkomplikasyon alam mo naman mga komplikasyon doon na Wala na siyang ibang nabanggit, Jesse, tungkol sa kanyang mga plano, sa kanyang career kung sakaling makabawi siya? Wala, i-record nila uli yung gawa ni Paul Galang na yung Ranahin ng Mundo. Kasi nirecord nila, that was matagal na. Ngayon, pinalitan ni yung parang boss ni Utol doon kasi parang hindi tama. Pinalitan nila dito Carbon. Ganon, kahapon natin naayos. Tumawag si Paul kanina sa akin. Yun, nabanggit lang yun. Tapos parang tutulong na ata siya sa daycare ni Paul Galang. Yung inaaya namin siya dati. Parang bantod pa siya. Yun ang plano niya pag lumakas siya. I-re-record niya yung song na yun? Oo, i-re-repaso kasi matagal lang nakaano At saka tutulong na raw siya sa mga ginagawa namin para sa mga bata na hindi pag-aaral. Mamaya meron kami ni Paul Galang sa Mostas. So sa ngayon, wala kayong idea kung ano talaga yung reason ng kanyang kinamatay? Wala. Walang idea. Yun yung full na yung pagkikita na maalong kami. Maayos naman siya. So palagay ko, hindi ko alam kung baka may kung anong gamot yung mga pinipigay sa kanya. Mga edad natin, 72 na siya. Ako 71. Siyempre, nag-iingat tayo sa mga synthetic medicine. Okay.
Maraming salamat, Ganun Jessie, sa iyong oras. At At least kami nakita nakikiramay ko ng sa iyo buhay. bilang kaibigan ni Ka Freddy at sa lahat po ng mga minamahal ni Ka Freddy at mga fans niya. Tayo po ay nakikiramay sa kanyang pagpanaw.